Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal kong Scorpio? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at kaperahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa'yo, Scorpio. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong reading, sa harap mo ay may tatlong set ng card. Set 1, Set 2, at Set 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, narito ang mga card na iyong napili. The High Priestess. Six of Pentacles. The Empress. Ten of Pentacles. Scorpio, sa pagbasa ko ng mga barahang to, parang sinisigawan ako ng intuition mo. Pero hindi sa nakakatakot na way ha. More like, hoy, makinig ka sa pakiramdam mo, kasi hindi ka nagkakamali. Ang The High Priestess sa unang baraha pa lang ay nagsasabing ang dami mong nararamdaman lately tungkol sa pera. Kung kanino ka dapat magtiwala, kung saan dapat mag-invest, kung sulit ba tong ginagawa mo. At guess what, Scorpio? Lahat ng instincts mo ngayon ay on point. Kaya wag mong i-second guess ang sarili mo ha. Tapos sumunod ang Six of Pentacles. Ito yung card ng give and take, ng balanseng pagbibigay at pagtanggap. Ibig sabihin, Scorpio, kung marunong kang mag-share ng blessings, hindi ka mauubusan. Pero teka lang, hindi lang to tungkol sa literal na pera ha. Maharing may tumulong sa'yo dati, either mentor, family member, o kahit kaibigan. At ngayon, parang tinatawag ka ng universe na i-level up mo ang generosity mo. Baka ikaw naman ang magiging blessing para sa iba. At ngayon naman, the Empress. Grabe Scorpio, ang lakas ng abundant energy dito ha. Tingnan mo yung itsura niya. Nakarelax sa golden throne, surrounded by flowers, forest, at syempre yung pagiging blooming ni pregnant queen. Hindi lang to card ng abundance ha, kundi pati na rin ng creativity. Baka may business idea kang pinaplano?
O kaya may skill ka na matagal mo nang tinatago na pwedeng pagkakakitaan. Huwag mo nang i-hold back yan, Scorpio. Kasi kung palalaguin mo yan, gaya ng tanim ni Empress, naku, asahan mo ang magandang ani. And finally, eto na Scorpio. End goal, legacy, generational wealth. Yung tipong hindi lang pang short-term success, kundi pang matagalang seguridad. Hindi lang para sa sarili mo ha, kundi para na rin sa pamilya mo. Mapapansin mo sa card na to, Scorpio, may matandang figure, may magpartner, may bata at may aso. Simbolo ng loyalty, continuity at strong foundations. Ibig sabihin kung susundin mo ang inner guidance mo, matutong magbigay at tumanggap ng tama. At i-activate mo yung creative power mo, naku, walang duda Scorpio, darating ka talaga sa point na financially stable ka na at hindi mo na kailangang mangamba pa. Yung tipong, secured ka na kahit hindi ka na araw-araw pumasok. So Scorpio, ang mensahe ng mga baraha mo ay simple lang pero malalim. Maniwala ka sa sarili mong wisdom. Gamitin ang abundance para tumulong at magtulungan. At huwag kang matakot mag-create ng sariling daan kasi ang dulo niyan ay legacy. Sobrang Scorpio nun, di ba? Mysterious pero powerful. Tahimik pero biglang may empire na. Ayos ba yon? At para sa mga pumili ng set number 2, ang mga card na iyong napili ay the Six of Wands, the Moon, the Eight of Cups, the Seven of Wands, Scorpio. Unang pumasok sa readings mo ang Six of Wands. Ang mandirigmang bumalik galing sa labanan, nakaangat sa kabayo, at sinasalubong ng mga palakpak. Scorpio, ito ay simbolo ng tagumpay na pinaghirapan mo. Pero ang tanong, anong klaseng laban ba ang nilaban mo? Dahil kasunod nito ang The Moon. At dito, medyo lumalim ang meaning ng reading mo ha. Ang The Moon ay illusion, kalituhan, subconscious fears. At kung mapapansin mo sa card na to, may dalawang aso na tumatahol sa buwan. Parang boses ng duda na paulit-ulit sa utak mo. May lobster na umaahon mula sa tubig. Subconscious mo yan, na pilit umaakyat sa realidad. So kahit may panlabas kang tagumpay, may parte sa'yo na hindi ka kampante, Scorpio. Parang may hindi sinasabi, may takot na baka hindi ito totoo o baka may nawawala pa rin. Kaya hindi na nakakagulat na nandito rin ang Eight of Cups. Ang card na yan, Scorpio, ay isa sa pinakamalungkot pero pinaka-liberating na energy sa tarot. Isang lalaking lumalayo sa 8 baso, symbol ng emotional investment, effort, oras at pera na kailangan mong iwan para makahanap ng mas tunay na fulfillment. Kung titingnan mo, hindi niya iniwan ang baso dahil walang laman, kundi dahil hindi na sapat. At dito papasok ang Seven of Wands, Scorpio. This is your fighting chance. Nakatayo sa mataas na lugar ang lalaki sa card na to, matapang, alerto, at ready i-defend ang sa kanya. Ito ang moment ng paninindigan, Scorpio. Hindi ito laban ng bara-bara, kundi laban para sa sarili mong prinsipyo. Ibig sabihin, kung iiwan mo man ang isang pinansyal na source, isang toxic na trabaho, partnership o investment, kailangan mong manindigan kahit maraming kontra at kahit na may duda ka paminsan. Scorpio, dito sa reading na ito, ikaw ay isang warrior na panalo sa labas pero may battle pa sa loob. Minsan kahit may achievement na tayo, may parte pa ring hindi tayo kontento at yon ang puso natin na naghahanap ng alignment. Scorpio, ang pera ay darating pero sa tamang landas, kailangan mo lang iwan ang hindi na nagwo-work para sa'yo kahit pa na mukhang nakakapanghinayang. Trust your intuition, Scorpio. Pakiramdaman mo ang puso sa loob mo at pag dumating ang mga tanong at hamon, tandaan mo, ikaw ang nasa taas. Ikaw ang may hawak ng wands. Basta't panindigan mo lang ang bagong landas mo, ha? Ops, teka muna. Bago tayo magpatuloy, narito na ang ating mga best commentor of the month.
Shoutout nga pala sa inyo, Rochelle Rubang, Lorena Sahol at Lucy Magbanwa. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pag-comment. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung gusto mong ma-feature sa next video bilang best commenter, comment lang ng comment. Malay mo, ikaw na ang susunod na babatiin ko rito. Okay? Tara na, balik na tayo sa reading mo. At para sa huling set ng card, ang set number 3, narito ang iyong mga napili. The Strength. The Queen of Cups. The Page of Cups. The Six of Wands. Scorpio, sa mga card na ito, sinasabi ng universe na malapit ka na sa isang breakthrough pagdating sa usaping pinansyal. Pero hindi lang basta dahil sa swerte ha, kundi dahil sa kakayahan mong magkontrol gamit ang iyong emosyon at tapang na nagpatibay sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Scorpio, alam kong hindi ka basta-basta sumusuko. At sa una mong card, si Strength ang lumabas. Hindi lang ito lakas ng katawan ha, kundi tibay ng loob at emosyonal na disiplina. Tulad ng babae sa card na malumanay na hinahaplos ang leon, pinapaalala nito na ang tunay na lakas ay nasa kalmadong puso. At ikaw Scorpio, eto ka ngayon, kayang-kaya mong harapin ang kahit anong challenge sa pera. Basta buo ang loob mo at hindi ka nagpapadala sa takot o bara-barang desisyon. Kasunod nito Scorpio, narito ang Queen of Cups, ang reyna na puno ng intuisyon, damdamin at malasakit. Mapapansin mong hawak niya ang isang gold na cup, mas bukas siya sa emosyon kaysa sa material na yaman. Ibig sabihin Scorpio, na yung panahon na to, ang yaman mo ay hindi lang nakasalalay sa pera, kundi sa emotional intelligence mo. Maaaring mas inuuna mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay dahil ito ang nagpapasaya sa iyo ngayon. At hindi pa yan nagtatapos Scorpio, dahil lumabas din ang Page of Cups, ang messenger ng creativity, bagong ideas, at mga oportunidad na biglaan mong mararamdaman sa puso mo. May isdang sumisilip mula sa cup niya. Hindi ito basta-basta. Sinasabi nito na hoy Scorpio, may kakaibang idea kang pwedeng pagsimulan ng extra income. Maaring ito ay hobby mo, passion mo, o isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, pero lagi mong ipinagpapaliban. Huwag mong i-ignore yan Scorpio ha. Kasi kung pagbubuksan mo ng puso, may potensyal itong maging tagumpay. At finally Scorpio, Six of Wands, ang barahan ng tagumpay, ng pagkilala, ng pagrampa sa harap ng crowd, habang binibigyan ka ng papuri. Sa imahe ng rider na may korona ng halaman. Isa lang ang sinasabi nito, Scorpio, kung susundan mo ang tibok ng puso mo at gagamitin ang lakas mo ng loob, hindi lang basta tagumpay ang naghihintay sa'yo, kundi recognition at respeto mula sa ibang tao. Kaya Scorpio, na yung panahon, panalo ka kung pagsasamahin mo ang lakas ng loob, damdamin, intuisyon, at pagiging bukas sa bagong oportunidad. Huwag kang matakot magsimula ulit o tumaya sa passion mo. Nakikita sa baraha na may potensyal kang makaangat, pero hindi dahil sa tsamba ha, kundi dahil sa diskarte, tibay at puso. At dyan na nga Scorpio, ang iyong tarot money reading para sa mga araw nga ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Scorpio!